Hindi ko alam kung paano sisimulan. Ang puso ko'y nagmamadaling tumibok parang may hinahabol na oras. Pawis ang nangingibabaw sa aking mga palad at bawat hininga ay mabigat. Halos hindi ko na makayang hawakan ang bigat ng lihim na matagal ko nang tinatago. Ngunit ngayon, tila may lakas ako na hindi ko pa nararamdaman dati. Isang tapang na nagpapakipot sa kaba. Mark? Bulong ko. Halos nakapikit. Iniwas ang titig niya. Ngunit alam kong alam niyang may mabigat akong sasabihin. Ang kanyang mga mata, dati puno ng sigla at init ng pagkakaibigan, ngayon ay tila may apoy na lumiliyab. Parang alam niya ang bawat lihim ng puso ko. Para bang bawat pintig ng dibdib ko'y nakikita niya. At bawat titig niya'y sumisiksik sa kaluluwa ko. Anong nangyari, Ana? Tanong niya. Malapit ang mukha. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga sa balat ko. At ang malapit niyang presensya ay nagdudulot ng tensyon na hindi ko kayang itanggi. May kung anong nagliliyab sa pagitan namin. Isang apoy na pareho naming pinipigil, ngunit ramdam naming pareho. Tumigil ako. Pumapasok sa isip ko ang bawat sandaling hindi ko nasabi. Ang bawat lihim na nagtatago sa bawat halakhak namin. Bawat sulyap na tila may ibig sabihin. Hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Mark, nahulog ako sa asawa ng kuya mo. Bulong ko, halos pabulong. Pero sapat na para maramdaman niya ang bigat ng katotohanan. Sandaling katahimikan. Ang kanyang mga mata'y nagbago. Hindi ko alam kung galit, gulat o lihim na saya. Ang mundo ko ay huminto. Tanging ang tibok ng puso ko at ang init ng titig niya ang naririnig ko. Parang tumigil ang oras at tanging kami lang ang naroroon. Hindi ko maiwasang titigan ang kanyang labi. Bahagyang namumula, bahagyang nanginginig ang mga sulok. Ang kanyang mga kamay, na dati komportable kong hawakan sa mga simpleng gestures, ngayon ay parang may enerhiya na pwedeng magpasiklab sa isang sunog. Bakit? Bakit ngayon mo lang sinabi? Tanong niya, at may bahagyang pangaalangan sa boses niya, ngunit hindi ko mapigilan ang tingin sa kanyang mga mata. May init doon, parang sinasabi ng titig niya. Hindi lang ikaw ang nahulog sa apoy na ito. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang ako naglakas loob? Ang katotohanan ay parang apoy na hindi na matigil. At sa bawat titig ni Mark, pakiramdam ko'y malapit na kaming magkasunog sa init ng damdamin na matagal naming pinipigil. Ramdam ko ang sariling katawan. Ang mga tuhod ko'y nanginginig. Ang mga kamay ko'y nagkikibit balikat. At kahit ang hininga ko'y tila nagiging mabigat sa bawat segundo. Ngunit sa kabila ng takot, may kakaibang kilig na sumisiksik sa dibdib ko. Parang ang lahat ng mga nakaraang taon ng pagkakaibigan namin ay naghahanda sa eksenang ito. Ang sandaling ang lihim ay naging katotohanan. At ang damdamin ay sumabog, hindi lantaran, pero ramdam sa bawat titig, sa bawat paghinga, sa bawat maliit na galaw ng katawan. At sa gitna ng kaba, ng takot, at ng init na hindi dapat naramdaman, alam kong wala nang balikan pa. Ang lihim ay nakalabas na at pareho naming alam. Ang mundo namin, kahit pansamantala, ay magbabago. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Ang ulan ay walang tigil na bumubuhos sa bubong. Parang bawat patak ay may daladalang alaala. May himig ng pangungusap na hindi kailanman masasabi. Kami nagtagpo sa sala ng bahay. Walang ibang tao, tanging kami lang. Ang mga kumikislap na ilaw mula sa labas, at ang malamyos na tunog ng ulan. May kakaibang tensyon sa hangin. Hindi namin kailangan magsalita para maramdaman ito. Ang bawat salita ay may halong pangungusap na hindi tuwiran. Ang bawat tingin ay may dalang apoy na hindi namin maipaliwanag. Ang bawat sandali na kami lang ang nakakaalam ay nagiging matamis at mapanganib sa parehong oras. Hindi ko alam kung bakit ganito. Bulong niya. Bahagyang napasandal sa akin. Halos bumigay ang mundo sa init ng presensya niya. Ramdam ko ang tibok ng puso niya, na sumasalamin sa tibok ng sarili kong dibdib. Ang kanyang kamay, hindi sinasadya, ay dumapo sa balikat ko. Isang haplos na tila nakasulat sa balat ko ang lihim na damdamin. Ang init na iyon, kahit sandali lamang, ay nagpasiklab ng apoy sa dibdib ko. Hindi ito lantaran.
Hindi ito masama sa mata ng iba, ngunit sa puso namin, alam naming delikado. Alam naming may hangganan na hindi dapat lampasan. Ngunit ang init, ang titig, at ang bawat simpleng haplos ay nagdudulot ng kilig na halo sa takot at kasalanan. Ana, napakahina niyang bulong, ngunit para sa akin parang isang sigaw. Ang mata niya ay tila nagtataglay ng daan-daang hindi nasasabing salita. May halong pangungulila at paghihikayat, at sa bawat paghinga niya, ramdam ko ang presensya na hindi kayang ipaliwanag sa normal na paraan. At sa gabing iyon, natutunan kong hindi lahat ng init ay pisikal. May init na nagmumula sa titig, mula sa malapit na hininga, mula sa hindi nasasabi ngunit damang-dama sa puso. Ang init na iyon ay masakit at nakakaadik. Isang apoy na hindi ko kayang apulahin. Hindi ko malilimutan ang mga sandali. Ang halumigmig sa hangin, ang banayad na haplos ng kanyang kamay sa balat ko, ang paraan ng kanyang tingin na tila nagbabasa ng bawat lihim sa isipan ko. Ang bawat ngiti niya ay may halo ng saya at pasakit, at sa bawat kilig na iyon, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng damdamin na hindi ko dapat madama. At mula sa gabing iyon, ang bawat alaala ay nagiging dahilan kung bakit napakahirap ng pagtatapat ko ngayon. Ang bawat titig niya, kahit sa simpleng pag-uusap o sa lihim na pagdampi ng kamay, ay bumabalik sa akin sa bawat oras, bawat araw. Ang puso ko'y hindi mapigil. Bawat tibok ay nagmumula sa apoy ng damdaming hindi ko maitatanggi. Habang iniisip ko ito ngayon, ramdam ko pa rin ang init ng gabing iyon. Parang may apoy sa dibdib ko na hindi pa rin humuhupa. At kahit alam kong mali, hindi ko mapigil ang damdamin ko. Ang puso ko'y lumalaban sa konsensya. Hinihila ng alaala at ginagabayan ng init ng gabing iyon. Hindi ko alam kung ano ang aking inaasahan. Galit, pagkadismaya, o sulyap ng lihim na saya. Sa loob ko, isang bagyong emosyon ang nagkahalo-halo, kaba, takot, at isang kakaibang kilig na hindi ko kayang ipaliwanag. Ngunit nang tumingin siya sa akin, halos hindi ko mawari ang nararamdaman niya. Ang kanyang mga mata, dati tahimik at mahinahon, ngayon ay naglalaman ng kakaibang init. Parang hinahamon ng aking puso at isip. Parang may lihim na sinasabi na hindi kailangan ng salita. Bungad niya. At narinig ko ang bahagyang pag-uga ng kanyang boses. Isa itong tunog na tila naglalabas ng tensyon sa hangin, halos nakakakiliti sa balat ko. Lumapit siya at sa bawat hakbang, tila mas pinapalapit niya ang init na hindi ko pa nararanasan. Ang amoy ng kanyang pabango, ang malapit na hininga niya, lahat ay nag-iiwan ng kakaibang sensasyon sa akin. Hindi kami nag-usap pa, ngunit ang katahimikan ay mas malakas pa sa mga salita. Halos maramdaman ko ang bawat pintig ng kanyang puso, bawat bahagyang pag-uga ng kanyang katawan, bawat paglipat ng kanyang mga mata mula sa akin sa paligid ng silid. Ang bawat sandali ay parang nagtatagal, at sa bawat titig parang may babala. Hindi basta-basta ang nag-uumpisang damdamin na ito. Hindi ko na alam kung tama o mali ang nadarama ko. Ang bawat hibla ng katawan ko ay nagre-react sa presensya niya, at ang bawat hininga ay nagiging mas mabilis. Ngunit ramdam ko na may koneksyon, isang ugnayan na hindi maipaliwanag ng mga simpleng salita o batas ng moralidad. Parang ang aming mga damdamin ay nag-uusap sa isang lihim na lengguwahe, at ang bawat titig niya ay nagsasabi ng hindi nasasabi. Hindi lang ikaw ang nahulog sa apoy na ito. Ang mga kamay namin, na dati nagkakasalubong sa mga simpleng gestures, ngayon ay tila nag-iimbita ng init na hindi namin kayang itanggi. Ang bawat galaw, kahit maliit, ay nagdudulot ng tensyon na halos nakakasakit sa puso ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong lumayo. Ngunit parang may magnet na humihila sa akin palapit sa kanya. Habang nakatitig ako sa kanya, ang utak ko'y puno ng tanong. Bakit ganito? Bakit ngayon lang? Bakit ramdam ko ang init ng damdamin niya sa bawat galaw? Ang bawat segundo ay parang nagpapalalim ng apoy na pareho naming pinipigil. At sa gitna ng takot at kaba, may halong ligaya. Isang masalimuot na damdamin na sabay na nagpapasigla at nagpapahirap sa puso ko.
Hindi ko alam kung anong susunod na hakbang. Ang bawat hininga namin ay nagiging mas malapit. Bawat titig ay parang nagbabalik ng alaala ng gabing nag-umpisa ang lahat. Ngunit alam naming pareho. Ang apoy na ito ay bawal, delikado, at maaaring wasakin ng aming mundo. Ngunit sa kabila ng lahat, sa bawat titig niya, sa bawat maliit na galaw, ramdam ko hindi lang ako ang nahulog at marahil hindi lang siya ang hindi makalaban sa damdamin na ito. At sa sandaling iyon, kahit hindi pa kami nagsasalita, ramdam ko ang simula ng isang laro ng damdamin na parehong masarap at mapanganib. Isang apoy na hindi basta-basta mapapatay, ngunit kailangan naming alamin kung paano haharapin. Mula sa pagtatapat, unti-unting nagbago ang bawat araw. Sa trabaho, sa bahay, kahit sa simpleng kainan, bawat kilos namin ay may dalang kakaibang tensyon. Ang dating komportabling samahan, puno ng biro at simpleng palitan ng salita, ngayon ay nagiging mabigat. Kahit ang mga mata niya, kahit sandaling pagtingin lamang, ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Kapag naglalakad kami sa parehong silid, ang bawat hakbang ay may kasamang maliit na pangamba. Baka may makakita, baka may makaramdam ng kakaiba. Ang bawat haplos na dati banal at walang kahulugan, ngayon ay nagiiwan ng bakas sa balat at sa damdamin ko. Parang init na hindi matanggal sa bawat pinti. Ang mga gabi ko'y naging mahaba, puno ng iniisip at pangarap na hindi dapat mangyari. Paulit-ulit kong iniisip ang kanyang titig, ang bahagyang ngiti na parang may sinasabi. Ang bawat haplos sa nakaraan na hindi ko makalimutan, ang bawat sandali ay lumalalim sa puso ko. At pakiramdam ko'y nahuhulog ako ng mas malalim. Kahit alam kong may hangganan na hindi namin dapat lampasan. Napansin na rin ng iba ang kakaibang aura sa amin. Ang mga kaibigan at kasama sa trabaho ay nagsimulang magtanong, magbigay ng mga tingin o di kaya'y magbiro. Parang may nangyayari sa inyo ano? Isang kaibigan ang mahina ngunit halatang nagtatanong. Tumingin kami sa isa't isa. Bahagyang nanlaki ang mga mata ko sa takot at kaba. Habang ramdam ko rin ang init ng kanyang titig na parang may sinasabi sa akin. Hindi ito basta-basta. Hindi ko maitatanggi. May kakaibang kagalakan sa bawat lihim na sulyap niya sa akin. Para bang kami lang ang nakakaintindi sa damdaming ito. At bawat maliit na galaw ay may kasamang matamis at mapanganib na kilig. Ngunit kasabay nito, naroon ang takot, takot sa konsensya, takot sa moralidad. Takot sa posibilidad na masaktan ang lahat ng nasa paligid namin. Sa bawat sandali, pakiramdam ko'y unti-unti akong nasusubo ng damdamin na hindi ko dapat maramdaman. Ang bawat hininga niya, bawat ngiti, bawat paglapit sa akin ay nagiging isang malakas na magnet. Humihila sa akin palapit sa apoy na parehong masarap at mapanganib. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang damdamin na ito. Ang puso ko'y parang lumalaban sa sarili kong isip, naguguluhan sa pagitan ng init at takot. Ang damdamin, hindi ito sumusunod sa batas, hindi ito sumusunod sa moralidad. Kahit gaano ko pilitin, kahit anong gawin, bawat titig, bawat haplos, bawat sandali ng katahimikan, ay nagdudulot ng apoy sa loob ko. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman. Hindi lang ito basta kilig o atraksyon. Isa itong apoy na kailangan naming harapin, kahit alam naming delikado. Nag-iisa ako sa kwarto, nakatitig sa kisame. Ang dilim ng gabi ay parang kaakibat ng bigat sa dibdib ko. Tama ba ang ginawa ko? Ang pagtatapat ba ay kalayaan? O simula ng pagkawasak ng lahat ng alam ko? Ang mga tanong ay paulit-ulit na bumabalik. Walang kasiguraduhan, parang alon sa dagat na hindi matatagpuan ng pampang. Habang iniisip ko ang gabing iyon, bumabalik sa akin ang bawat haplos, bawat titig, bawat halakhak at kilig. Ang bawat alaala ay parang apoy na naglalagablab sa dibdib ko. Masakit. Ngunit hindi ko kayang iwasan ang init na dulot nito. Ramdam ko pa rin ang bahagyang dampi ng kanyang kamay sa aking balikat, ang malapit na hininga niya sa tabi ko, at ang pagngiti niya na tila may lihim na sinasabi. Alam kong may kasalanan sa bawat damdaming ito, ngunit bakit hindi ko maalis ang ngiti sa labi ko sa bawat alaala niya? Ang puso ko'y nahahati, isang bahagi ay sumisigaw ng itigil mo na.
Ihabang ang isa'y nagmamadaling masilayan ang init ng kanyang presensya. Kahit sa simpleng memorya lamang, ang bawat halakhak na minsay tila normal lang, ngayon ay may dalang kakaibang tunog, parang sinasabi ng puso ko. Hindi ka nag-iisa sa damdaming ito. Ang isip ko'y puno ng pangungutya at panghuhusga sa sarili. Bakit nahuhulog ako sa apoy na bawal? Bakit tila masarap ang bawat sandaling kasama siya, kahit alam kong mali? Ngunit sa bawat gabi, sa bawat pag-iisa, ramdam ko ang tensyon na nag-iiwan ng kakaibang init sa katawan ko. Isang damdaming hindi madaling ipaliwanag, ngunit hindi rin mapigil. Sa mga gabing ito, naiisip ko, ang pagmamahal ba ay laging tama o minsan masarap kahit bawal? Ang puso ko'y tila naglalaban, ang isip ko'y nagbabantay, at ang damdamin ko'y hindi sumusunod sa lohika. Ramdam ko ang halo ng kaba at kilig, ng guilt at kagalakan. Isang masalimuot na emosyon na hindi ko alam kung paano haharapin. Habang nakatitig ako sa kisame, naramdaman ko ang sariling hininga, ang tibok ng puso ko, at ang init sa dibdib na parang iniingatan ng bawat alaala niya. Ang pagtatapat ko ay nagbigay ng kalayaan, ngunit sabay nito, nagbukas din ito ng pinto sa masalimuot at masakit na damdamin. Ang gabing iyon, ang bawat titig at haplos na hindi ko makalimutan, ay naging dahilan kung bakit ang bawat sandali sa araw-araw ay puno ng pagninilay. Alam kong may mali, ngunit ramdam ko rin ang init na hindi ko kayang ipagtabuyan. At sa bawat pag-iisa naiisip ko, maaaring masakit, ngunit hindi ko rin kayang itakwil ang damdaming ito na naglalagablab sa puso ko. Isang araw, parang kidlat sa kalangitan, may lumabas na revelasyon na hindi ko inaasahan. Ang asawa niya pala, ang taong noon ay akala namin ay perpektong imahe ng moralidad at katatagan, ay may sariling lihim. Hindi ito basta chismis kundi isang katotohanan na nagbukas ng pinto sa damdamin niya na hindi ko lubos maisip. Ang mga mata niya sa akin sa unang pagkakataon ay may dalang pangunawa. Parang sinasabi ng titig niya, hindi ka nag-iisa sa komplikadong mundo ng damdamin. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o mapangiti. Sa dami ng pagtataka, may pumasok na third party. Isang kaibigan, isang taong palaging malapit sa amin, na biglang nagbigay ng selos at galit sa aming damdamin. Parang may nangyayari sa inyo ano? Tanong niya. Bahagyang nagbibirong may halong pangungutya. Hindi kami nagbigay ng malinaw na sagot, ngunit ramdam namin pareho ang tensyon. Ang galit at selos na iyon ay nagparami ng init sa pagitan namin, na parang apoy na humihila sa amin ng mas malapit sa isa't isa. Ngunit sa halip na lumayo, mas lumalim ang tensyon. Sa bawat titig niya sa akin may halo ng pag-unawa at init. Ang titig na dati simpleng pagkakaibigan, ngayon ay parang may lihim na mensahe. Hindi mo kailangang itanggi ang nararamdaman mo. Ang bawat ngiti, bawat bahagyang sulyap, bawat bahagyang haplos na hindi sinasadya ay nagiging mas matindi, mas masakit, at mas nakakakiliti. Ang lihim na iyon, na ang asawa niya rin pala ay may sariling pagkukulang, ay nagbukas ng pinto sa isang masalimuot na emosyon. Para bang masaya ang puso namin na may pangunawa ang isa't isa, ngunit kasabay nito, may bahagyang takot at guilt. Ang bawat paglapit niya sa akin ay nagdudulot ng halo ng kilig at pangamba, isang emosyon na hindi ko pa naramdaman. Sa bawat araw na lumilipas mula sa revelasyong iyon, ang tensyon ay hindi humuhupa, sa halip mas lumalalim. Ang bawat hininga niya, bawat titig, bawat lihim ng ngiti ay nagiging isang laro ng damdamin. Isang larong masakit, ngunit nakakakiliti na parehong pumipigil at humihila sa puso ko. At sa kabila ng lahat ng ito, alam kong may hangganan pa rin. May mga bagay na hindi namin pwedeng lampasan. Ngunit sa bawat sandali na magkasama kami, sa bawat lihim na titig ramdam ko, hindi lang ako ang nahuhulog sa apoy na ito. Ang damdamin niya rin ay hindi naiiba. At ang plot twist na ito ay parang isang simula ng masalimuot na laro ng puso at isip. Isang apoy na parehong mapanganib at kaakit-akit. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Ang bawat araw,
bawat titig, bawat lihim na haplos ay nagdadala ng init na hindi ko na kayang palampasin. Sa isang gabi nagtagpo kami sa balkonahe. Ang buwan ay saksi sa aming damdamin. Ang malamig na simoy ng hangin ay parang pumapawi sa init ng paligid, ngunit hindi sa init na nasa loob namin. Halos magkadikit ang mga labi namin, ngunit may hawig ng takot at konsensya na pumipigil sa amin. Ang mundo ay tila huminto, ang ulan ay bumabagsak sa bubong, ang mga ilaw ng kalye ay naglalagablab sa malayo, at kami lang ang naroroon sa gitna ng tensyon na hindi maipaliwanag. Hindi ko dapat ito nararamdaman. Bulong ko, nanginginig. Ang boses ko ay halong kaba at kilig, ngunit ang yakap niya, ang haplos ng kanyang kamay sa aking balikat at likod, ang init ng hininga niya sa aking balat ay nagpapadilim sa lahat ng lohika. Parang ang bawat tagpo, bawat galaw, ay nagiging isang apoy na mas malakas kaysa sa pangamba at konsensya ko. Umuulan, ngunit sa loob namin, mas mainit pa sa apoy ang damdamin. Ang bawat patak ng ulan sa aming balat ay nagiging backdrop sa init ng yakap at titig. Ang bawat hininga ay nagiging isang pangakong hindi maipaliwanag, at ang bawat titig niya ay tila naglalaman ng lihim na sinasabi, "Hindi mo kailangan itanggi ang nararamdaman mo." Iyakan, halakak, at yakapan. Lahat ay nagdugtong sa isang sandaling hindi namin makakalimutan. Ang takot at guilt ay nagsasama sa kilig at saya. At parang lahat ng emosyon sa mundo ay sumisiksik sa maliit na espasyo ng aming damdamin. Ang bawat haplos ay mas malalim, bawat titig ay mas matindi, at ang bawat yakap ay parang nagsasabi ng hindi kayang ipaliwanag na damdamin. Sa sandaling iyon, ramdam ko ang buong mundo na umiikot sa paligid namin. Ang ulan, ang buwan, ang malamig na hangin. Lahat ay nagiging parte ng apoy na sumisiklab sa pagitan namin. Halos bumigay ang isip ko sa init ng damdamin. Ngunit may bahagi rin na nagbabantay. Nag-aalala sa moralidad at konsensya. Ngunit sa kabila ng takot at panganib, alam kong hindi ko kayang itakwil ang damdaming ito. Ang bawat segundo, bawat galaw, bawat halakhak at hininga ay naging bahagi ng isang sandaling magtatagal sa alaala ko habang buhay. Ang sandali ay parehong masakit at masarap. Isang climax ng damdamin na hindi basta malilimutan, isang apoy na parehong nakakiliti at nakakaadik. At habang nakayakap siya sa akin, naramdaman ko, hindi lang ako ang nahuhulog sa apoy na ito. Pareho naming nadarama. Ang init, ang pangungulila, ang kilig, at ang takot sa posibleng bunga ng damdamin na hindi dapat mangyari. Ngunit sa sandaling iyon, para sa amin, ang lahat ng ito ay nagtagpo sa isang matinding emosyonal na sandali na parehong masarap at mapanganib. Matapos ang gabi ng labis na damdamin, unti-unting lumilinaw ang lahat. Ang init ng bawat haplos, bawat titig, at bawat yakap ay nagiiwan ng marka sa puso at isip. Ngunit sa liwanag ng araw, napagtanto naming kailangan ng desisyon, isang hakbang na magbibigay ng kapayapaan sa aming sarili at sa lahat ng nasasangkot. Pinili naming maghiwalay sa pisikal na presensya, ngunit hindi sa alaala. Ang bawat galaw, bawat halakhak, bawat kilig na hindi namin maipaliwanag ay naging bahagi ng alaala na mananatili sa amin magpakailanman. Sa bawat sandaling malayo kami sa isa't isa, ramdam ko ang pangungulila, ngunit kasabay nito, ramdam ko rin ang katahimikan ng desisyon na tama. Ang init ng sandali, na minsan ay halos hindi mapigilan, ay nauwi sa malinaw na desisyon. Protektahan ang lahat ng nasasangkot at bitawan ang apoy ng damdamin para sa kapayapaan ng puso. Hindi madali ang hakbang na ito. Ang bawat alaala ay nagbabalik at ang bawat sulyap sa kanya sa nakaraan ay nagdudulot ng pangungulila, ngunit may kasamang pagpapatawad sa sarili at sa sitwasyon. Ang bawat haplos at titig ay naging alaala. Masakit man, ngunit may tamis. Ang tamis ay hindi lamang sa kilig na naramdaman, kundi sa katotohanang natutunan naming pahalagahan ng damdamin, kahit hindi namin ito maipakita sa tamang paraan. Ang bawat halakhak, bawat lihim na sulyap, bawat sandali ng init ay naging bahagi ng aming kwento.
Isang kwento na hindi perpekto, ngunit totoo at puno ng emosyon. Napagtanto namin na minsan, ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pagkakaroon, kundi sa pag-unawa at pagbitaw. Sa pagbibigay daan sa isa't isa na lumaya, natutunan naming mahalin ang bawat alaala at bawat damdamin ng hindi sinasakta ng ibang tao. Ang desisyon ay mahirap, ngunit sa puso ko, alam kong tama ito. Isang desisyon na naglalagay ng hangganan sa init at nagbibigay daan sa kapayapaan. Sa huling pagkakataon, nakita ko ang kanyang titig. May halong pangungulila, ngunit may pag-unawa. Tiningnan namin ang isa't isa at nagpasalamat sa sandaling minsan naming pinagsaluhan. Kahit alam naming hindi pwedeng magtagal, ang bawat haplos ay naging alaala at sa kabila ng sakit, may tamis sa puso na hindi matitinag. At sa katahimikan ng gabi, sa bawat paghinga at hininga ng hangin, naramdaman ko ang isang bagay. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay hindi sa pagkakaroon, kundi sa kakayahang bitawan at pahalagahan ang alaala. Lumipas ang mga buwan, ang mga araw ay dahan-dahang dumaan, at ang bawat alaala ng init, titig, at haplos niya ay nanatili sa loob ko. Parang lihim na apoy sa puso na hindi ko kayang apulain. Minsan masakit, minsan masarap isipin, isang sugat na gusto mong haplusin, kahit alam mong hindi ka nito dapat ligaya. Hindi kami nagbalikan, hindi namin muling hinayaan ang init na yon na maghari sa amin. Ngunit kahit ganun, bawat sandali, bawat alaala, bawat lihim na titig sa nakaraan ay naiwan sa isip at puso ko. Parang may maliit na apoy na patuloy na nagliliyab sa ilalim ng balat. Hindi lantaran, ngunit ramdam. Sa bawat gabi, sa katahimikan bago matulog, nagtatanong ako sa sarili. Kapag ang pagmamahal ay parehong tama at mali, alin ang pipiliin? Ang apoy ng damdamin o ang kapayapaan ng konsensya? Ang tanong na ito ay paulit-ulit, walang sagot na malinaw, at bawat sagot ay tila nagdadala ng bagong pangungulila at pagninilay. Wala yatang sagot na perpekto. Ang puso at isip ay naglalaban sa walang katapusang debate ng tama at mali. Ngunit sa bawat sandaling iyon, natutunan ko ang isang mahalagang bagay. Ang tunay na pagmamahal ay hindi palaging tungkol sa kung sino ang hawak mo o kung sino ang kasama mo sa bawat gabi. Ang tunay na pagmamahal ay tungkol sa kung paano mo pinapahalagahan at iniingatan ng damdamin. Kahit masaktan ka man, kahit kailangan mong bitawan ng isang bagay o isang tao na labis mong minamahal. Ang pagmamahal ay minsan isang lihim na apoy, isang damdaming kailangan mong itago, damhin, at pangalagaan sa kaloob-looban ng puso mo. Habang pinipili mo ang tama para sa lahat. At sa bawat hininga, sa bawat alaala, at sa bawat pag-ikot ng mundo, natutunan kong tanggapin ang init at sakit ng damdamin na iyon. Hindi kami nagbalikan, ngunit ang bawat sandali ay naging bahagi ng akin. Isang lihim na kwento ng pagmamahal, kasalanan at pag-unawa, at kahit walang malinaw na sagot, ang tanong ay nananatili. Kapag ang pagmamahal ay parehong tama at mali, alin ang pipiliin? Ang apoy ng damdamin o ang kapayapaan ng konsensya? Sa huli, ang sagot ay nasa puso mo, sa paraan ng pagmamahal mo sa sarili at sa mga taong mahalaga sa paligid mo. Ang alaala ay masakit, ngunit may tamis. Isang paalala na ang pagmamahal, kahit bawal o masalimuot, ay nagiiwan ng marka na hindi matitinag.